Katden updates. Abay, totoo nga ba ang mga bali-balitang si Miss Catherine Bernardo ay nagtatakbo habang umiiyak nang magkita sila ni Mr. Daniel Alden Richards sa isang event? I-fact check natin. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Siyempre, bago po tayo magpatuloy, hindi ko po pwedeng palagpasin ang pagkakataon na pasalamatan po kayo for always keep watching, trusting, and always giving your insights patungkol po sa mga updates natin araw-araw kay Catherine Bernardo and Alden Richards. Salamat po sa inyong pagtitiwala. And ngayon, pag-usapan natin to kasi nakakatuwa lang tong isang black screening na nagaganap. Hindi po ito fans ni Catherine at Alden Catherine Catwolves office po ito. The official fans club of Catherine Bernardo and James Reid, kung saan nagpa-black screening po sila for Katden ng Hello Love Again. This coming November 16, Saturday 4 p.m. Gateway Platinum Cinema, Cinema 10 Araneta City, Quezon City. So, ganun katindi, diba? Yung supportang ibinibigay talaga kay Catherine. Kahit na hindi si James Reid ang kasama, but still, may mga talagang gumagawa pa rin ito para sa kanila. So, maraming salamat po. And now, eto na, pag-usapan natin to kasi may nag-comment. Sabi niya, paki-check po Ma'am Dars tungkol kay Daniel Kat Alden. Nakita daw sa isang event na humahagulgol daw ng iyak si Kat. Iniwan daw yung dalawa ni Alden. Ayun. So parang sinasabi niya dito na may nagbalita na naman na isang vlogger or isa pong fake news peddler na sinasabing may event na dinaluhan si Catherine, si Alden at si Mr. Daniel Padilla, kung saan iniwan ni Alden para makapag-usap nga si Daniel at si Catherine. Yun yung senaryo. Pero syempre, fact check natin yan kasi kung yun po ay sinasabing event, wala pa po ako nababalitaang nagkaroon ng event na nandoon si Daniel, si Catherine at si Alden. Kasi as of now, si Mr. Alden Richards po is nakipag-meeting siya sa mga GMA Sparkle na mga kasama niya po, mga officers, kung saan meron po silang mga inaayos dahil may mga upcoming projects po si Mr. Alden Richards. Dinner with the Sparkle Executive, excited daw sila for Alden's upcoming projects. So, ibig sabihin, beyond dun po sa projects niyang Hello Love Again na ipapalabas, mas marami pang paparating no, na projects with Alden Richards. And wala pa po ako nababalitaan na meron niyang events na dinaluhan together ang Katden. Si Miss Catherine Bernardo naman po is very busy sa mga endorsement niya. Talagang tinapos niya po yan this September kasi pagpasok nitong buwan ng October ay mag-uumpisa na nga yung mall tour, yung mga promotion po nila together ni Mr. Alden. Kaya talagang inagad niya lahat. Kung titignan nyo, diba, pagkatapos ng kanilang taping sa Canada, talagang sumabak na po si Miss Catherine at si Alden Richards sa mga naiwan nilang trabaho sa Pilipinas. And chinek ko rin po yung IG account ni Mr. Daniel Padilla. Si Daniel Padilla naman po is pagkatapos ng kanyang taping na Incognito ba yun? Incognito. Ay galing po kasi siya sa Italy. Yan po yung mga post niya. Kasama niya po yung kapatid niya. Sabi niya, none but ourselves can free our minds. Ito pong post niya na to may caption na peace and quiet. Diba? Parang sinasabi niya na yun yung kailangan niya ngayon. Kasi if you're going to read between the lines, kaya ka nagpo-post ng ganyan because you know na wala ka talagang, as of now, hindi pa rin kalmado yung puso ni Mr. Daniel. Ngayong nababalitaan niya yung mga news about Catherine and Alden kasi napaka-imposible na hindi yan nakakarating sa kanya. Pero wala pong katotohanan yung sinasabi ng ilang mga fake news peddler na nagkaroon ng ganong event. If ever naman na mangyayari yun, hindi po gagawin ni Alden Richards na iwan si Catherine sa ganong sitwasyon. Sa tingin po ba ninyo gagawin ni Alden yun for Catherine, diba? At nakikita ko po ngayon, nararamdaman ko, may point of view sa mga ipinapakita ni Daniel ngayon. Still, nagsasuffer pa rin po siya dun po sa consequences ng paghihiwalay nila ni Catherine. Nakita nyo naman, diba? Parang kapag he make it a point na busy siya sa lahat ng bagay, busy siya sa kanyang trabaho, kasi kapag siya po ay
walang work, doon po kasi nagsisimula na mag-overthink, doon nagsisimula na mag-isip at mamiss niya yung taong nakasanayan niyang makasama for 11 years. Ngayon, parang mag-iisang taon na magkatapos nilang i-announce sa publiko na sila ay break na this coming November. So, medyo, medyo masakit yun. Kaya huwag tayo masyadong maniwala sa mga ganong news, diba? Fake news po yun. So, this time, eto na, dahil po magbabasa tayo ng mga reaction po ninyo sa ating latest update. Unahin natin si Ma'am Shi Eden's Kim. Blurry picture was his sister, nasa news. Kim Pao movie was delayed because hindi pwedeng magsabay ang Star Cinema movies. Kulang ang panahon ng preparation ng movie ng Kim Pao kung matutuloy. Kung may nagsasabi na favorite si Catherine, hindi totoo yun. Isang movie nga lang siya sa isang taon. Sa digital, social media nga lang ang na-expose si Catherine dahil wala siyang show, unlike Kim. Kim merong 2 show, Showtime at PBB. At 2 teleserye, which is very true. 'Di ba? At meron din po ako nabalitaan na si Mr. Paolo Avellino ay parang umalis na po sa management ng ABS. Yun po, meron po kasi ako nabasa na hindi raw umalis. Meron din naman na mga article na nagsabi na umalis na raw si Paolo sa ABS. Kung umalis na siya, so ibig sabihin may possibility na isa rin sa mga reason kung bakit hindi rin siya natuloy dahil nga sa pagbabago po ng kanyang mga pro-kontrata. Pwede po kasi yun. And sabi po ni Ma'am Shi RG Med, Ma'am Dareds, maybe it's about time to remind everyone regarding the protocols that your channel is promoting. No foul words, please respect begets respect. Di naman siguro mahirap gawin yon. Though, Katden is a public figures, still they are entitled for their privacy. True. That we need to consider. Di po natin sila pag-aari. For those who believe that Katden is for real, with me and most of our supporters, then would it be okay if those who are non-Katden supporters, what we are asking from you is to respect us too. Besides, this channel, Miss Dareds as the content creator is here to promote positivity. Yun po yung sinasabi ko po sa inyo, 'di ba? Parang yun nga, hindi ko na nga po napigilan na talagang sagutin yung isang dati po siyang Katden supporters, and I don't know kung paano na change yung mind niya ng ganong kadali. Sabi niya, beside this channel with Miss Dareds as the content creators here to promote positivity, if you think we are delusional and we choose that way, just respect our boundaries. Kung saan po tayo masaya, so be it. We have a freedom of choice. Choose your own idol but never forget to respect to those whom you dislike as much as you want to be respected. Marami pong salamat for supporting this channel. Katden forever. Ayan, salamat po Ma'am Shi RG Med that you understand my point the last time na ibinigay ko po yung aking pong point of view with regards po dun sa isang comments na sinasabing bias daw tayo dito, and nakita nyo rin po at naramdaman nyo din, diba? Kasi talagang yun po yung purpose natin, not to spread fake news, not to spread toxicity. Kasi napakarami na pong toxic dito po sa social media, wag na po tayong dumagdag. And sabi po ni Miss Lay ng Kapito, hindi naman karapat dapat ikahiya si Catherine, kasama si Catherine palagi sa top 10 most beautiful in the Philippines. Bakit need itago sa pictures? Ang ganda-ganda ni Kat eh. That's exactly my point. Sabi ni Ma'am Shibiki, gusto ni Dareds yung kanyang pag-usapan. Kung ayaw mong pag-usapan si Alden at Kat, dapat wag ka dito manood. Halata naman kung sinong idol mo, kung sino. True, 'di ba? Kaya nga sinabi ko po dun sa last post ko na kung if you think that this channel is biased at hindi mo talaga gusto si Alden for Catherine or Catherine for Alden, pwede you're free to go. Hindi naman po natin para ipilit po sa inyo or pilit po sa kanya kung ayaw niya talaga dito sa channel na to. Kasi habi nga ni Ma'am Shi RG Med, we have the freedom, 'di ba, to choose, 'di ba? Meron tayong freedom para mamili kung ano ba yung dapat nating panoorin. Pero minsan, kailangan maging wise din po tayo. Sabi ni Ma'am Shi Flor de Lisa, tama ka po dyan, Miss Dar, sa paliwanag mo, may kailangan private part din ng Katden na nasa kanila lang yon. Matured enough na si Alden at Catherine. Siyempre, may usapan na yan regarding sa kanilang love affection sa isa't isa. Kung i-analyze mo yung dalawa, they have mutual understanding na talaga regarding their love status. Very true. Yung privacy, may boundaries kasi yan eh. Hindi lahat inilalatag sa publiko.
Hindi lahat is for public consumption. Kailangan meron din silang i-reserve sa mga sarili nila. 'Di ba? Kasi may sarili rin silang buhay eh. Once na inilatag nila yung buong buhay nila sa publiko, talagang papasukin po yan ng lahat ng tao at pakikialaman, pati po yung mga personal nilang buhay. Sabi ni Ma'am si Mary Jane Glass. Tama ka, Miss Darets. Dito tayo to support Kat and Alden kung anong desisyon nila at hindi tayo magdidikta sa kanila. Kung saan sila nasaya, dun tayo. Yung basher dyan, bakit nga nandito? Good vibes lang dito. Salamat, Miss Dareds, sa fact check. Thank you po, Ma'am si Mary Jane Glass, sa inyo pong tiwala at sa inyo pong suporta. Ayan, so, di naman natin masisisi ang mga bashers na yan eh, kasi respetuhin din natin yung kanilang paniniwala. Sabi ni Miss Raima, yes, tama ka, Ma'am Darets. Hindi lahat ng nangyayari sa buhay nila pwede nila ibalita sa social media. Lalo na ngayong maraming bashers, madaling naniniwala sa mga fake news. Sama po kayo dyan. So, yun po yung kanyang point of view with regards to this. Totoo yan. Hindi lahat yan, sabi nga ni Mr. Alden Richards, diba? A private life is a peaceful life. Mas maganda na hindi mo ilatag lahat para talagang magkaroon ka ng tahimik na buhay. Kasi pag once na inilatag mo lahat yan, ay nako, talagang puputaktiin ka ng mga bashers. Sabi ni Ma'am si Esther Santiago, bakit ikinahihiya niya o may kinatatakot siya na aminin na girlfriend niya si Kat? Dahil taken na. Nakakapagtaka kasi bakit pirmi niyang pilot na ipinaglilihim. Pilit na ipinaglilihim. Actually, di naman po niya nililihim. If you really watch our updates dun po sa last update natin kahapon, hindi naman talaga si Miss Catherine yun. Sabi ni Ma'am Shiru Tanyag, Miss Star Eds, si Maria Lourdes Coronation, lagi ko yan nakikita sa mga post ng Kat Den na nagko-comment niya, siya in favor of Kat Den. Sa pagkakaalam ko, Kat Den fan siya dahil magaganda ang comment niya. Katagalan, nagtataka ko, bigla akong may nabasa na comment niyang patungkol nga dyan sa sinasabi niya na negative na against Alden, na kesyo may nakita nga raw siyang video ni Alden at nung hidden girlfriend niya. Wala lang sumasagot sa kanya mga comment. Nagtataka talaga ako, Miss Darets, bakit bigla siyang naging basher. Ako din po for how many months ko na pong inihahatid sa inyo patungkol sa mga updates patungkol dito kay Miss Catherine. Ano siya, puro positive po yung sinasabi niya with regards to Catherine and Alden. And then eventually, biglang naging basher po siya. Maging sa Facebook page ko, nakikita ko po siya nagko-comment doon. Ano na siya, naging negative na siya dahil meron daw siyang nakitang video na nakapag-switch doon po sa kanyang paniniwala. And I don't know what kind of video is that. Sabi ko nga, free niya po siyang ilatpag yung link ng video na sinasabi niya. And then sabi pa ni Ma'am Shirut, is there something behind this? Ayaw naman niyang ilabas yung hidden girlfriend ni Alden na sinasabi niya na natuklasan niya, at ang sabi pa niya doon sa comment niya, tuklasin na lang daw kung sino yung girl at baka magulat daw tayo. Lately, nananahimik siya. Hindi na siya nagko-comment ngayon lang sa page mo, Miss Dareds. At napagbintangan ka pa na one-sided, nahihiwagaan ako sa kanya. Ayan, hayaan na natin siya. Hayaan na natin siya na mag-isip at mag-decide kung ano ba talaga yung paniniwalaan niya. Kasi, sabi ko nga, we have the freedom to choose, 'di ba? Meron po tayong kalayaan kung ano po yung pipiliin natin. So, hayaan na natin siya dun sa kanyang paniniwala. But anyways, maraming salamat po sa inyong mga komento. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!